consider it pure joy whenever you meet trials of many kinds, because you know the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work so that you may be a complete. Napakaganda po ang mensahe nung Sunday. So natandaan mo, ninyo po ba ang sinabi ng ating pastor? Towards maturity. Faith towards maturity. Alam niyo, sa bawat buhay natin dito sa mundo, meron po tayong trials, meron tayong persecution, meron po tayong sufferings, meron po tayong heartbreak up, yung kung ano-ano pa dito, kasi nandito tayo sa mundo. Ang tanong, minsan meron tayong katanungan, why God allowed it to happen? Natanong niyo po ba sa sarili ninyo? Wala yata tayong problema. Natanong niyo po ba sa sarili ninyo, why God allowed it to happen? Bakit nga po, naitanong ninyo sa sarili? Ano daw? Temptation. Oh. So why God allowed happen for the temptation again? Yes, totoo, it's just a temptation. Habang nandito po tayo sa mundo, talagang hindi natin maiwasan mga ganong bagay. Because God has a purpose. God has a purpose. For what? To demonstrate God's yung highest glory niya. And the meaning of true faith is addressed the question. Yun ang tanong natin minsan. Bakit nga ba nandito na tayo sa church, marunong tayong magdasal, meron po tayong quiet time? Why do the righteous suffer? Do you think you belong to the righteous one? Amen. Kaya natanong natin sa sarili, why do the righteous suffer? Bakit ba tayo nagsasuffer ngayon? Kahit sabihin natin napakalapit tayo sa Diyos, meron po tayong pananampalataya, meron tayong pagmamahal sa isang tao. Because why God allowed happen this? Bakit nga ba? Bakit minsan gusto mong mag-apply ng trabaho, meron na nagbibigay ng amo sa'yo, mag-rentibo ka, hindi ka pa rin matanggap. Minsan meron ka ng bahay na rentibuhan, pagkatapos nakausap mo, hindi ka tanggap dahil wala kang papel. Pero alam ng Diyos kung ano ang sa puso mo. Kaya sinabi dito nga, di ba naalala ninyo sa mga alaga natin? Minsan sa mga alaga natin, children never tired of asking why. Totoo po ba sa mga alaga natin? Pukwa. Meron kang pukwa, why? Lahat na lang pukwa, pukwa. Tapos ang sagot natin, Pasko, Pasko. Yun po ang Hindi yan ang mga alaga natin. Mga tanong, mga bata nagtatanong. So why? Yet the question produces good answer. Meron po talagang masasagot natin ang mga Children wonder about everything. Totoo po yun, di ba? Ang mga bata magtatanong kung ano-anong mga bagay. But adult tayo, wonder about suffering. Totoo po ba? We are wondering about suffering, especially nowadays, that this world seems run by the system of many causes. Number 1, FB. Number 2, mga kung ano-ano, pornography, mga nasa mga laptop, kung ano-ano, di ba? Di ba noon, wala po tayo niyan. Noong nandun ako sa Saudi, wala talaga. Ang sulat ko, umaabot po ng 3 months bago makarating sa aking ex-husband. Kaya ngayon, talagang ato sweet, meron na tayo. Minsan din yan. Minsan sa mga electronics ngayon, nagsasuffer po tayo, lalo na pag sa gabi, yung mag-EFB tayo, kinaumagahan, hindi na makapag-amen sa daily devotion dahil nga tulog na tulog pa. So ganun po, nagsasuffer po tayo sa sarili natin. Pero why God allowed that one? Especially, meron po mga effect dyan, yung magpabanat ng mukha, as long as natural talaga tayo. Ako, natural. Walang banat, walang Ganun po tayo, natural po tayo talagang humarap sa Diyos. Kasi ang kasabihan nga noon, sabi nga ni Pastor noon, na meron po talagang tao talaga nagpabanat, ng kilay, nagpa-extension. Ngayon, nabundol siya. Naalala niyo yung ni Pastor?
nabundol siya the time. Pag akyat niya sa langit, kasi binigyan nga siya for the second time life, nagpagbaba niya sa nagpabanat siya lahat, maganda na siya, ngayon nabundol ulit siya. Di umakyat siya doon kay San Pedro. Lalagay natin San Pedro muna, kasi sabi nga daw, mayroon pang book of life na babasahin. Hindi na siya kilala ng Diyos. Dahil nga lahat, naritoke na. So sa mga ganong bagay, kahit nandito pa tayo sa mundong ito, nagsasuffer tayo. Sabi nga ni Gemma kanina, temptation. Lahat tayo, temptation sa mga FB, lahat, marami po talagang temptation sa mundong ito. But there is, in the prophet, sa Biblia, there is a certain man in the Bible. He lost everything. So nakakilala niyo kung sino yun? Si Job? In the Bible that he lost everything. The pain he experienced, nakakagulat sa atin, di ba? Kung sino nagbasa ng Job, alam kong konti lang nakabasa noon kasi konti lang nag-i-amen. So, nakakagulat, nakakashock yung kanyang experience. So, nakapagtanong, bakit nga ba? He is a righteous man. He is faithful to God. Everything, he has everything. Bakit? Ang tanong din sa atin, bakit? Bakit anak siya ng Diyos? Bakit nangyari sa kanya? He has everything and a happy life. Lahat sa kanya ay talagang binibigay na sa Diyos. Pero bakit nga ba? So, this something to learn from him. We can also learn from him. Kung ano yung pinagdaanan niya, pinagdaanan din natin. Totoo po ba? Although some pains had been cured, yung talagang pain na nakukured, we still live in the world with so many people na nagsasuffer. Kasama natin nagsasuffer sila. Katulad, we are not expected to come in our life, yung mga sufferings natin ngayon. All that we know that relief pain is instantly. Minsan, meron po tayong sakit sa ngipin, sakit sa tiyan. Mararamdaman natin na ato sweet. Pag uminom po tayo ng gamot, mawawala, di ba? Pero meron po sometimes na pain, meron po tayong sufferings na hindi po mawawala, lalo na ang broken heart. Ang tagal-tagal mawawala talaga yon. Almost a year, a month, 1,000 years ang mga broken-hearted. Pero praise be to God, talagang si God po ang mag-heal sa lahat. So napakaganda po talaga. When we was sure we have done nothing to deserve such punishment, kung meron pa tayong maramdaman, alam niyo kung bakit po nang nangyayari sa atin? Satan was allowed to destroy God's children. Yun po ang number 1 talaga. You know, alam nyo, si Satan, napaka-humble din niya minsan. Satan asked permission to God. Alam nyo po ba? Nag-ano po siya, nagpapaalam din siya. Sometimes sa inyo, kung meron mang dumating sa buhay ninyong suffering, hindi nyo alam, si Satan nagpapaalam pa rin kay Lord. Gusto niya talaga. Ngayon, ang tanong, God allows because si God talaga is all-wise. He or powerful. But Satan was limited. Meron pong limitado. Pag meron po tayong ma-encounter na suffering, limitado po ang pag-allow ng Panginoon. And His will perfect, yet does not always act in ways that we cannot understand. Kaya minsan, di ba, ano na lang tayo kung bakit nangyayari. Pero ang question ngayon, am I being punished by God of my sin? Is Satan attacking me as I try to survive as a Christian? Am I being prepared for a special service, learning to be compassionate to those who suffer? I am not directly responsible. Pagtanong natin sa sarili natin, is my suffering due to some unknown reason? Pagtanong natin kung meron tayong madaanan ng mga pagsubok, ito ba'y consequences sa buhay natin? The main question is, our life is timely also. Why do believers experience troubles and suffering? Dito natin malalaman ang kasagutan sa ating mga tanong. So,
you must be fasten your seat belt. Gusto nyo bang malalaman ang lahat ng mga katanungan sa buhay natin kung bakit meron po tayong suffering sa buhay natin? Ngayon, ang tanong dito ngayon, kanina, nagtanim tayo ng seed. Totoo po ba? Nagtanim tayo kanina. Saan itatanim yung seed? Sa matabang lupa. Hindi sa matabang, matabang katawan. Si Jima nakaano. Sa matabang katawan. Ngayon, ang Panginoon naman is naghahanap po. Kung meron po tayong sa location naman. Ano po ba ang location? Location, kasi kanina naghahanap na yung ng soil. Talagang napakaganda po talaga ang ng Panginoon. Ngayon, in our hearts, prepare po ba tayo ngayon for the words of God that we need a good reception? Di ba minsan yung wifi, wala reception, saan ba dito ang reception? Doon kasi sa probinsya namin noon, yung aming talaga maghanap pa kami ng reception. Ngayon ang tanong, we need a good reception. We need this attitude. We have to have a good attitude, a good reception. Number one, when the pastor deliver a good words from God, you must be quiet. Because you cannot hear the God if you are talking. So we need a reception talaga. Number two, you have to be calm. Kung matatamaan po tayo, meron po tayong humble heart. Kasi dito nga, ang sagot kasi ngayon, katanungan sa ating mga sagot, ibibigay ngayon ni Lord. Pangatlo, you have to be clean. Before na pumunta kayo dito sa church, humihingi ba kayo ng tawad? Unforgiveness. You need to take out some emotional and spiritual garbage in your heart. You need to get out of the stuff na napakabigat sa buhay ninyo. Yung mga garbage na confessing sin. Na hindi nyo pa napatawad ang mga kapitbahay ninyo. Naihang nyo na ba sa pinto? Naibigay na kay God. Praise God. The last but not the least, you need to be humble. You need to be humble to be ready to whatever a prideful attitude you from this word. A proper acceptance sa puso natin. So, now, are you ready to hear the words of God? Gusto nyo bang malaman ang kasagutan ng ating mga katanungan? So, please, welcome ang pastor ang magdadala po ng mensahe ng Panginoon, Pastor Jerry Nares.